Same, pero iba. Kapiling mo na naman na nag-iisang chicks ng radyo. Siyempre, walang iba kundi ako yon. Si Gandang Kara, happy Monday everybody! Kumusta naman ang ating Lunes? Sana ay masaya kayo ngayong araw na ito. Wow, with the red lipstick ako ngayon, di ba? Kung gusto niyo makita yung red lipstick ko, punta na kayo sa Facebook kasi live na po tayo ngayon. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Oras natin 1:34 na in the afternoon. And kumusta naman ang inyong tulog? Sana ay mahaba-haba ang tulog mo ngayon kasi nag-weekend naman, di ba? Sana nakapagpahinga ka ng mahaba kasi napaka-importante talaga ng tulog. Pero ako, hindi ako nakatulog. Ayan. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang alas 5 gising ako nung the other night. Siguro yung, totoo ba yung namamahay? Kasi kailan lang ulit ako nakauwi sa probinsya namin. Tapos pag uwi ko dun sa probinsya namin, usually naman maaga ako natutulog pag province. Kasi diba, patay na lahat ng ilaw, alas 8 pa lang. Pero sabi ko, nakahiga ako, hindi ako makatulog. Pero buti na lang, nakabawi naman ako last night. So maaga-aga ako nakatulog last night. Kasi kakaintay ng episode 6 nung Linlang eh. Eh bagong kinakakaadikan eh. Ganyan talaga may inaabangan tayo, di ba? Napupuyat tayo, di ba? Kakaabang. Oh. But anyway, sana maadi ka din sa akin. Eto na, happy Monday! Happy lunchtime! At dahil dyan, pakishare naman po ng ating live sa Facebook. Yes, like, and share. Ayan, i-like and share mo na para makasali ka sa ating usapan ngayon. And naku, huwag mo kakalimutan na namimigay po tayo dito ng pera sa Energy FM. So, mamimigay tayo ng 1,000 pesos. Pero para malaman kung paano ka mananalo ng 1,000 pesos, ay mamaya ko na yan gagawin sa aking pagbabalik. Kaya ibig sabihin, walang bibitaw. Kasi pag bumitaw ka, sayang naman yung 1,000 pesos. Mahirap na pong kitain ng 1,000 pesos ngayon, di ba? Pambili yan ng bigas, ng ulam, at marami pang iba. Wow! Kaya hintayin mo yan mamaya kasi magpi-play ako ng sound at huhulaan mo yung tunog na yon. Yes, ang ating tunog pera. At syempre, dahil October ngayon, nag-celebrate tayo ng ika-25th year anniversary ng Energy FM. Kailan lang nag-celebrate kami ng anniversary at ang saya-saya, 'di ba? Ang saya-saya lalo na pag maraming pa-premyo. Kaya naman, isa-share din namin sa inyo yan para maging masaya ka din. Maraming pa-premyo po. Everyday kaming namimigay. Pag hindi nahulaan yung 1,000 o bukas magiging 2K yan, magiging 3K hanggang sa pataas ng pataas, di ba? Buong buwan niya ng October, wag mong sayangin ang pagkakataon. Hindi pwede mag-comment sa live natin ha. Kaya. Sige, push mo yan. Kaya kailangan, ba't ako nabubulol? Kaya kailangan nakikinig kayo sa radyo at ihanda nyo na po ang inyong mga telepono. 8721-2429. Ayan, okay? Ganda raw ng lipstick ko, hindi sa akin to. Kaya ano to? Kay Tita Cora to. Ito MAC to, mamahalin to. Bigyan ni Ate Cheryl Gross. Ano bang, pwede ba daw i-reveal lang nito? Ang kulay? Pwede. Kaso malabo mata ko. Ano to? Sige, si Tita Cora na lang mag-reveal kasi pareho kami ng lips ngayon, Sige, ano ba to? Ruby Pew. Ruby? Pew. O Ruby Pew daw. 134 yung shoe. 134. Gaya talaga kayo, ha? Pero thank you, Ate Cheryl Gross, siya nagbigay niyan eh. Ayan, thank you so much. So kung nagustuhan nyo ang lips ko, ayan, salamat. O tawag kayo ha, tawag 8721 pero mamaya na yan kasi syempre magpaprograma muna tayo ng ating kwento ngayong araw na ito. Pero bago natin pakinggan ang story natin ngayong Lunes, eto muna, reminder muna sa ating lahat na dapat pinapalakas pa natin lalo ang ating mga pangangatawan. Number 1 mong priority dapat ang iyong katawan. Kaya naman dapat ay meron tayong food supplement na purong sangkap at walang halong kemikal. Mabagal na ba ako magsalita? Kasi ang dami na nagrereklamo, ang bilis-bilis ko daw magsalita na parang tumatumbling. Siguro nga kaya ako nagkakanta bulol-bulol. So tinatry ko na i-practice, yes, yung kabagalan na magsalita. O eto na nga, mag-MX3 capsules po kayo dahil ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. At nagtataglay din po
ng alpha, beta at gamma nutrients na may kasamang paghingal ako. Meron din pong antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine made. For more questions, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-88-8693. May nag-comment dito, nakakapagod na mabagal magsalita, di ba? Actually, mas napapagod ako pag binabagalan ko. Oo, mas siguro talagang kakaiba talaga lahat ng tao, no? Totoo yung kasabihan na everyone is unique. Kagaya niyan, may mga bagay na mahirap sa iba, may mga bagay na madali sa akin. Alam yon, kanya-kanya. So, yung iba mabagal magsalita, normal sa kanila yon, madali yun. Pag binilisan nila, hirap na hirap sila. Ako naman, hirap naman ako pag ang bagal magsalita kasi very not me. Ganon. Kaya, dapat talaga sa akin ay mabilis magsalita. Mas komportable ako. Ika nga, di ba? O, ayan. So anyways, hello po sa lahat ng mga nanonood sa live natin. Ayan, hello po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakakapanood at nakikinig lang sa kanilang sasakyan, bahay o kung nasan ka man, punta ka na sa live natin para maka-join ka sa topic natin for today. Sabi dito, nasanay ka kasing mabilis, kaya mabilis ka din mag-isip. Diba kinokontrol nga daw ng isip natin kung anong sasabihin natin. Ako, laging ang utak ko punong-puno po. Ang dami kong naiisip. Siguro in 1 minute, mga 10 na ang naiisip kong plano. Ganun ako. So, siguro lumalabas yun sa pagsasalita, di ba? At kaya nagkakanda, rumble din yung salita ko. It's because ang utak ko ay rumble din. Di ba nakakaloka yun? Ganun. Ay, nako. Anyways, pwede rin ba maging caller nasa ibang bansa? Oo naman, wala naman tayong dito kung nasaan mang parte kayo ng mundo, di ba? Basta tumawag lang kayo, yun lang naman ang sagot. Mahal nga lang siguro, pero nasa sa inyo po yan kung gusto niyo pong tumawag. Di ba? Sabi dito, we can understand you, so don't you worry. Yeah, thank you so much. Tawag lang po kayo, ha? Mamaya na yan, mamimigay tayo ng ng 1,000 pesos. But anyways, eto na, ituloy na po natin ang ating story ngayong araw na ito. Kaya naman, kung ready ka na, ay ready na rin ako. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Isang magulang ay hindi nakakatiis sa anak dahil ganun sila magmahal, unconditional. Pero minsan nakakalungkot dahil may mga anak na natitiis ang magulang. Kung minsan nare-realize nila yon kapag nagkaroon na sila ng anak, pamilya, sa kanila naiisip na dapat pala hindi ako naging bad kay mama. Kasi pag may anak ka na, alam mo na kung paano maging magulang at ramdam mo na yung pagmamahal bilang ina sa anak. Pero paano nga kaya kung nagagawang tiisin ng anak ang magulang? Gaano nga ba yun kasakit sa isang ina? Ito ang story ni Rowena, 67 years old. Hindi raw maganda ang kanyang nakaraan dahil dati raw siyang nagtulak ng droga at nabilanggo for 30 years. Pero nakipag-ipon naman daw siya at naayos ang kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak na si Ronron sa pangangalaga ng kanyang asawa. And after 30 years ay lumaya na siya. Kaso nga lang, yung ine-expect niyang treatment mula sa kanyang anak
ay hindi niya nakuha. Dahil malupit ang trato sa kanya ng anak niya. Siguro ay dahil sa galit, hindi siya mapatawad sa nangyari. Kaya naman sa garahe daw siya pinapatulog. At ang kasama niya sa garahe ay yung mga aso. At yung mga tirang pagkain lang ang nakakain niya. Sabik na rin daw siyang hawakan ng anak niya at ang apo, kaso wala siyang choice kundi magtiis hanggang sa dumating ang araw na mapatawad siya ng kanyang anak. Hanggang saan nga kaya kakayanin ni Rowena ang pagtitiis na ito? So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara, tawagin niyo na lang po akong Rowena. 67 years old na po ako at kinahiligan ko po talagang makinig ng programa niyo. DJ Kara, aminado akong hindi po naging maganda ang nakaraan ko. Dahil dati po akong tulak ng droga. At sa kasabiang palad ay nabilanggo po ako ng 30 years. Bago po ako nakulong ay nakapag-ipon naman po ako at naisaayos ko naman po ang kinabukasan ng nag-iisa kong anak na si Ronron. At nung panahon po na yun ay nasa pangangalaga po siya ng aking dating asawa. Ngayon po DJ Kara ay nakalaya na po ako, ngunit labis po akong nalulungkot dahil sa turing sa akin ng aking anak. Sa garahe na lang po nila ako pinapatulog kasama po ang mga aso. At pag nagugutom po ako ay tanging mga natitirang pagkain na lang po ang nakakain ko. DJ Kara, sabik na po akong mahawakan ang aking apo. Pero sinabuhihan po ako ng aking anak na huwag ko daw pong hahawakan dahil may kamalasan daw po akong taglay. Sobrang nasasaktan po ako DJ Kara sa kung paano po ako itrato at kung paano po ako pagsabihan ng anak ko. Alam ko po na marami po akong nagawang kasalanan sa aking anak. Pero DJ Kara, matanda na po ako. At alam ko pong hindi na po ako magtatagal. Sana ay balang araw ay mapatawad niya rin po ako. Sana dumating rin po ang araw na mahalin po ako ng aking anak na si Ronron. Pinagsisisihan ko naman po lahat ng pagkakamali ko, DJ Kara. Sana nga po ay nakikinig po ang aking anak. Dahil mahal na mahal ko po sila. Sila po ng apo ko. At sana balang araw ay matanggap niya po ako bilang isang ina. At sana rin po ay mahalin niya po ako bilang isang tao kung hindi niya po ako kayang mahalin bilang isang ina. Nakakalungkot naman yun. Diba? 9 na buwan mong inalagaan sa tiyan, pinalaki mo. Pag may sakit, andyan ka. Pag may nakagat ng lamok, nagkasugat, ikaw ang sandalan. Tapos pag nagkamali ka, burado lahat ng yun. Well, magbasa muna tayo ng comments ninyo sa story ni Rowena. Ano nga ba ang masasabi niyo? Dapat nga ba siyang magtiyaga pa, maghintay, kunin ang loob ng anak niya? Ano nga bang dapat pa niyang gawin? You can send your comments sa ating Facebook Live. Hanapin niyo lang po Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Sabi dito, ang mga anak na tampalasan sa magulang ay hindi magtatagumpay sa buhay. Regardless ng mga pagkukulang ng magulang. Maling-mali na gawin sa'yo yan, Nanay Rowena. I feel so hurt for you. Sabi ni Peter Smeng. Masakit na baliwalain ka ng anak mo pero you can't blame him cause wala ka nung lumalaki siya at hindi mo rin alam kung paano siya pinalaki ng ama niya. Maybe hatred was instilled. In God's time, He will realize your worth as a mother. Sabi ni Ate Arlene, ay may point yun Depende yun sa taong nagpapalaki kung paano magiging
matino ang anak or ano magiging ugali ng anak din, 'di ba? Pero di pa natin alam kung ano ba talaga ang hugot ni Ronron sa kanyang nanay kasi sabi naman ni Ate Rowena marami daw siyang nagawa at hindi niya naman inisa-isa na 'yon. Anyway, sabi pa dito, grabe naman yung ginagawa mo sa nanay mo. Mararanasan mo rin yan balang araw saka ka magsisisi pag wala na ang nanay mo. Sabi ni Ate Yoli. So before it's too late daw mag-isip-isip ka na. Sabi dito, kahit ano pa ang nangyari at kahit ano pa ang nakaraan mo, importante, tapos na yon. At pinagbayaran na. Sana maisip ng anak mo na nag-iisa lang ang ina sa buong mundo. Magulang din siya. Sana wag niyang sapitin sa mga anak niya ang pagtrato na ginagawa niya sa'yo ngayon. Sana maisip ng anak mo ang kahalagahan mo bilang ina sa kanya. Habang hindi pa huli ang lahat, pray ka ate. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi to ni Rhea. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Nag-Bible quotes pa si Ate Jensen. Ayan daw, tandaan nyo sa Exodus 20:12, you must honor your father and your mother habang nabubuhay pa kayo. Bilang magulang, napakasakit po talaga pero gawin mo na lang ang best mo para makabawi. Kasi kailangan mo talagang trabahuhin yung trust niya. Hindi naman natin alam kung ano din ang pinagdadaanan ni Ronron habang wala ka sa buhay niya. Sabi ni Josa, masama o mabuti man ang iyong ina ay ina mo pa rin. Binabayaran naman niya ang kasalanan niya. Ang karma ay darating yan. Sabi ni Ate Vilma, nanay mo siya at dinala ka ng 9 na buwan at baka ginagawa mo na ganyan, yung ginagawa mo baka ganyan din ang gawin sa'yo ng anak mo balang araw. Love your mother habang nandyan pa siya. Sabi naman to ni Ate Basi. Ayan. Nako. Ang dami ng triggered sa comment section at galit. Ang tanging masasabi ko, Ate Rowena, dahil sobrang sakit ang naranasan sa anak niya, iwanan mo na lang po ang anak nyo. Bago man lang lisanin, ay mag-iwan na lang ng huling liham. Mag-letter ka daw at ipagdasal mo na sa Diyos. Then iwanan na lang niya kaysa saktan ng sarili mo, Ate Rowena. Mahirap man itong gawin pero yun ang dapat mong gawin. Sabi naman to ni Ate Marie. Yan. So sad naman, Ronron. Bigyan mo naman ng magandang higaan para makatulog ng maayos ang nanay mo. Sabi naman to ni Ate Rosalie. Ang tigas ng puso ng anak mo, Rowena. For 30 years napagbayaran mo na kung ano man ang nagawa mong kasalanan. Sabi ni Ate Cynthia. And I agree. Well, di ba nga, kapag may nagawa tayong kasalanan, laging may kapalit yun. And I believe na kung ano man ang nagawang kasalanan ni Rowena sa buhay niya, napagbayaran niya na po yun sa kulungan. Kaya nga 30 years, di ba? Hindi biro ang 30 years na nangungulila ka din sa anak mo. So in a way, habang nagbabayad ka ng kasalanan mo sa batas, nagbabayad ka na rin sa iyong anak kasi hindi naman niya ginusto na mawalay sa anak niya. For sure, bawat araw at bawat gabi na natutulog siya sa loob ng kulungan naiisip niya lalo na at kaisa-isang anak niya yun. Diba? And for sure, nakapag-isip-isip na rin siya. Nakapag-reflect na rin siya sa buhay niya. For 30 years. Ngayon, nung nakalaya na siya at nakapagbayad na siya ng kasalanan, tinatry pa rin niyang bayaran yung kasalanan niya sa'yo, Ronron. Ng nanay Rowena mo. Kaya tinitiis niya na dun lang sa garahe matulog kasi ayaw mo sa kanya. Pero ang hindi ko lang maintindihan, may mga tao kasi hindi pa kaya talaga magpatawad. Depende kung malalim talaga yung nagawang kasalanan ng mga magulang nila sa kanila. Pero hindi ko lang magets ay yung treatment. Kasi kung hindi ka pa kayang patawarin, okay, given na yun Pero yung itrato mo na hindi mo ina, napakasakit nun sa isang magulang. Kasi nung nag-decide siya na buhayin ka, malaking desisyon niya kasi pwede ka naman niyang hindi ituloy kung tutuusin Pero ginawa niyang buhayin ka.
Hindi siya nagdalawang isip. Pinanganak ka niya, kung ano man na naging buhay mo in the past, kung mahirap man kayo or kahit ano pa yon, yung buhay na binigay niya sa'yo, walang katumbas yon, walang kapalit yon. Kaya ka may anak ngayon, kaya ka may asawa ngayon, it's because of your mother. Dahil buhay ka ngayon. Lagi nating tatandaan yun. Buhay tayo ngayon sa mundong ito kahit may pinagdadaanan tayo. Pero buhay yung ibinigay sa atin eh. Diba? At nung mga sanggol pa tayo, ay nalagaan din tayo ng magulang natin. Sana kahit yun na lang ang maalala mo sa nanay mo. Hindi mo naman makakabisado lahat-lahat yung bawat oras, minuto ng bawat araw na pinagdadaanan ng nanay mo habang pinapalitan ka ng diaper, pinapainom ka ng gatas, dinadala ka sa center, dinala ka sa ospital, binantayan ko na may lagnat ka, binantayan ka sa labas ng bahay, nilagyan ka ng lotion, inayusan ka ng buhok, sinuklayan ka ng buhok, pinaliguan ka. Lahat yun kung kikwentahin mo yun, aba sobra-sobra pang kabayaran. Diba? When you come to think of it, dapat may utang na loob ka sa nanay mo. Kung hindi mo siya kayang patawarin ngayon, maiintindihan ko yan kung gaano kalalim eh. Pero unang-una isipin mo bayad na siya sa kasalanan niya sana. Kasi nakulong na siya eh, nawala siya sa'yo ng 30 years. At pangalawa, kahit sinong tao, hindi dapat itrato ng ganito. Lalo na magulang mo pa. Kung hindi mo kaya mabuting anak, sana man lang may konting awa ka bilang tao sa nanay mo. Huwag mong patulugin sa garahe, huwag mong pakainin ng panis, huwag mong hayaang katabi ng hayop. Kasi sa ugali mong yan, napakahayop mo sa ginagawa mo sa magulang mo. At balang araw, totoo yun kapag hindi ka mabait sa magulang mo, pag salbahe ka sa magulang mo, may kapalit yan kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Diba nga kung minsan nagugulat na lang tayo, yung vengeance is not ours, it's God's. Totoo yun nagugulat na lang tayo kapag may nasa paligid natin na gumawa ng masama sa atin. Tapos hindi tayo gumanti. Tapos biglang nagugulat tayo, ay, biglang nakarma yung taong nanakit sa'yo na hindi mo naman winis siya. Kasi para sampalin siya ng katotohanan na huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo. Marunong kasi ang Diyos. So kailangan pa bang masampal ka? Hanggang saan mo gagawin yon? Ngayon kung ayaw mo nandyan yung nanay mo, kausapin mo na hindi pa ako ready. Pero huwag mong tratuhin ng hindi maganda. And Ate Rowena, naiintindihan ko na tinitiis mo lahat. Kaya pumapayag ka. Pero kinakawawa ka na ng sarili mong anak. Minsan, yung absence ng isang tao, mas nagpaparealize yun Baka kailangan mo munang lumayo. Kesa lalo ka magkasakit, madepress ka. Mahirap yun yun nakakaramdam tayo ng depression dahil sa sarili nating anak. Yung mental health mo paano? Baka mas mapabilis ang buhay mo kapag nandyan ka. Kausapin mo rin yung asawa mo nagpalaki sa anak mo. Paano niya ba pinalaki? Baka nandun ang key. Ngayon kung wala talaga, ipagdasal mo na lang ang anak mo. Diba? Ipagdasal mo na lumambot ang puso niya, ipagdasal mo na maging maayos ang lahat. Alam nyo, minsan nakakapagtaka, forgiveness is a strange thing. It can sometimes be easier to forgive our enemies than our friends, family. Bakit gano'n Mas kaya nating i-let go yung mga ginagawang masama sa atin ng ibang tao. Pero kapag ang gumawa na ng sa'yo, magulang mo, hirap na hirap ka magpatawad. It can be hardest of all to forgive people we love. Lalo na kapag kadugo, minsan mas mahirap, no? Bakit kaya? Dahil daw mas attached? Hindi ba dapat mas maiisip mo yon na mas dapat mo silang patawarin at bigyan ng pagkakataon kasi kadugo mo sila. Lalo na kung may utang na loob ka sa kanila. At sa nakikita ko dito, parang walang pagmamahal yung anak ni Ate Rowena sa kanya. Para sa akin, if we really want to love, we must learn
how to forgive. Sincerely,